Ang gulo-gulo na nila. Laglagan na talaga sila. Abay, alakalain po ninyo. May na-discover na po ang mga media sa mga interview na meron palang inamin at sinabi na yung mga Maleta Boys. Kung hindi man lahat, majority sa kanila nagsalita na sila pala'y napangakuan nitong si Atty. Baligod umano, kapalit ng pera, kapalit ng kanilang pagtestigo tungkol sa iso ng pag-deliver ng basurang maleta. Yan ang lumalabas ngayon. Hindi lang yung naunang apat na nagbumaligtad, na sundan pa ni Orly Gutesa, naging 5 na yung bumaligtad, na halos isa sinasabi. Pinangakuan sila ng malaking pera, hindi nagkaroon ng katuparan, magandang buhay at education ng kailang mga anak, hindi nangyari. Kapalit ng kailang pagtistigo, kaya sila ay nagsabi ng totoo na sila ay ginamit lang, nagpagamit lang. At ngayon, ang tinutukoy na si Atty. Baligod umano ang nangako o nagsabi tungkol dyan sa kapirahan na yan. At inamin din ito si Orly na si Mike Defensor at si Marcoleta naman ang nasa likod ng kanyang paglabas noon ng paninira at paratang sa dating speaker. So ayan ang sinasabi ko, nagkawindang-windang na sila. Paano sila papaniwalaan? Kapani-paniwala pa ba sila? Mukhang dahil walang maipakitang pera, naging basurang maleta talaga. Yung pagsasalitang basurang maleta, si Orly Gutesa ang nagsabi niya doon sa Blue Ribbon hearing noong September 2025. Eh ngayon lumalabas, wala naman talagang pera, mukhang basura talaga. Ang masakit nito, yung palang mga Maleta Boys, yung iba, hindi ko nila lahat, ay napangakuan ng pera. Posibleng lahat yan. Iilang pa lang ho, kalahati pa lang sa kanila ang kumanta na at umamin na. Eh kung totoo yung sinabi na si Baligod ang unang di umano'y nangako dito sa mga testigo, kapalit ng pera, aba, ay sino ang nasa likod ni Baligod? Alam naman natin dating mga tauhan security ng wanted na si Saldico, itong mga Maleta Boys. Ibig sabihin, posible bang si Saldico ang nasa likod o pinanser nitong Maleta Boys na ito at ginamit si Atty. Baligod, Mike Defensor at yung mga opposition senador, sina Cayetano at Marcoleta at iba pa, na mahigpit na nag-ingay tungkol dito. Tapos ngayon biglang sila mismo na minority sa Senado ayaw na magpa-imbestiga. Humaharang na sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee dahil na-discover ni Senador Lacson ang kadudadudang mga flood control project ng mga Cayetano dyan sa Taguig. O, kita nyo, nagkadugtong-dugtong na. Nung una na hindi na-expose ang di umanay anomalya sa Taguig sa mga Cayetano, agresibo ang magkapatid na Pia at Alan Cayetano sa investigasyon. Kahit na illegal yung Blue Ribbon Committee nila, nag-hearing sila sa Senado o press conference. Kasama si Ligarda, kasama si Padilla, kasama si Marcoleta at kung sino-sino. Si Mike Defensor nandoon pero hindi pinagsalita. Di ba? Tapos ngayon nagkabukuhan na yung palang Taguig ay meron din problema sa flood control. Aba, sabi ni Senador Erwin Tulfo, mismo daw ang minority sa Senado. Sino ba minority? Sina Cayetano ang nagsabing huwag nang mag-imbestiga ang Blue Ribbon. Naloko na. Yan ang nagkabuhol-buhol ng paliwanag nila. Eh kung hindi na-discover ni Lacson ang di umano'y scam na flood control at reclamation project yan sa Taguig, baka hindi harangan ng mga minority yung Blue Ribbon hearing. O, di ba? Tapos ngayon nga, nagsalita na itong mga Maleta Boys. Kung hindi man lahat, marami na sa kanila na meron palang kapalit na pangakong pera at iba pa. Kaya sila lumabas. So pera-pera lang ito. Pero damage sa imahe ng Pilipinas dahil korupsyon na sinasabi. Damage sa mga personalidad na kanilang inakusahan kung talaga namang basura ang maleta.
ginamit. Ito na yung pinakahuling sigurong panira ng mga Duterte supporters sa administrasyon at kung kani-kanino. Tapos wala naman palang katotohanan. Tama lang na sila ay kasuhan. Kaya nga sila ay kaliwat kanan ng kasong cyber libel at perjury. Pati yung mga nag-withdraw na, bumawi na ng mga statement, may kaso pa rin. Ganyang kagulo, ganyang kasama sila. Kung totoo ang lahat ng ito, ang laki ng kanilang pananagutan. Bakit nila ginagawa ito? Ang sinisira nila ay Pilipinas. Ang sinisira nila ay mga Pilipino at ang imahe natin sa international community. Dahil lang sa kanilang interes, maisalba yung iba, ididiin lang yung iba. Gagamit ng pera para siraan ng ibang tao. Tapos hindi naman pala maibibigay, kaya kumakanta yung mga taong pinangakuan. Kaya nga wala nang maitatago sa katotohanan. At dito maniniwala at dapat tayo maniwala sa mga bumabaligtad, sa mga nagsasabing sila'y nagamit lang kapalit ng pera dahil kailangan nila. Yan nga sinasabi ko, yung pangailangan, yung kahinaan, kahirapan ng buhay, nagamit dito sa isyong ito ng mga maduduming grupo ng layunin ay sirain ang gobyerno or agawin, pabagsakin ng gobyerno kapalit ng kanilang interes dahil sila ang makikinabang. Ang sama. Grabe kayo. Di ba may mga anak din kayo? Di ba may mga pamilya kayo? Di ba may mga magiging apo at apo kayo ngayon siguro? Paano nyo nagagawa yan? Kinabukasan ng kabataan ang nakataya rito. Ang bayan o ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tapos ganitong ipamamaan ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, kabataan. Away dahil lang pang sariling kapakanan. Pera para lang manira ng kapwa. Pera ang ginagamit para magsiraan. Tapos, bandang huli, maglalaglagan. Katulad ngayon, laglagan talaga sila. Sila na ngayon nagbubungguan. Mga abogado, politiko, mga testigo kuno, maleta boys, sila ang nagbabanggaan. Sila yung nag-produce. Sila yung pinanser. Sila yung gumawa ng script. Sila ang nagbida-bidahan. Tapos ngayon, sila ang nagbubungguan. Ang damage ay ang bansa. Ang matitinong mga Pilipino ay nadamay sa kanilang mga pinaggagawa. Yan po yung aking sariling interpretation, opinion, at observation sa kaganapang ito. Kaya maging maingat tayo, mga Pilipino sa buong mundo. Huwag basta-basta kayo maniwala. Maraming paikot sila. Marami silang gimmick dahil lang sa kanilang interes makontrol ang pamahalaan. Mabuti nilang at matatag ang gobyerno sa suporta ng matitinong mga Pilipino. Kaya for your information, please like and share, subscribe and follow dahil ito lang ang layunin natin. Yung katotohanan. Hindi ako sasali at hindi ko ilalagay sa alanganin dito sa mga paikot na ito. Real talk madalas ang ating ginagawa.